Ipapakita ko naman sa inyo. Ipapakita ko naman sa inyo. Eto. Ayan, si Leila de Lima, 92 million. Unliquidated, 92 million. Sabi niya, confidential funds din yan. Former Justice Secretary Leila de Lima may have won herself a seat at the Senate but has left the Department of Justice with still unliquidated 123.8 million in confidential funds. 128 or 123? Its annual report for 2015 posted on its website, the Commission on Audit indicated that the amount requirement or the amount represent the total unliquidated cash advance given to special disbursing officers. Cash advance 92 million. Tapos meron pang unliquidated na 123 million. So imagine mo 92 plus 123, magkano yan? Sinisingil natin si Inday Sara sa 150 million na niliquidate. Ito hindi nililiquidate, as in wala, nga. Multo. Bakit? Tapos siya pa mismo ang nandoon sa impeachment court at nagsasabi na si Inday Sara ay magnanakaw. Hindi ko naman sinasabi na ninakaw ito ni Leila de Lima. Pero hindi niya pa ito nililiquidate. Naging senador na, nakulong na. Hanggang ngayon hindi pa nililiquidate. Para pa lang si Luistro ito. Si Luistro, nakalaya na yung kanyang di umanong rapist na asawa. Dahil sa pagtatanggol ng law firm ni Manscarpio, 8 million na utang hindi binabayaran. Samantalang pasalamat kay Speaker Romualdez dahil sa mga proyekto. Tapos sabi nila, kawatan daw yan. Meron daw mga proyekto yan ng mga cat's eye dyan sa Batangas. Ang laki na ng kinita, hindi pa nagbayad ng utang. Hindi kayo nahihiya? Marites de Guzman, dyan sa Amerika, good morning, watching from San Diego, California. Maraming salamat sa inyo dyan sa Marites de Guzman. God bless you. Di ba, hindi kayo nahihiya nito? Hindi kayo na kayo pa yung mismo nagpapa-impeach kay Inday Sara, tapos kayo yung may mga ganitong kaso. Kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Galing ba dyan yung pinapagawa ng bahay ni Ronnie Dayan? Galing ba diyan yung sasaging nyo ni Jonel? Ito ang dapat na tinatanong natin. Meron pa si Terry Redon. Meron si Terry Redon na post. Saan daw kinukuha ni Inday Sara yung pera na ginagastos niya diyan sa Hague pag nagpupunta siya? Kasi total of 90 days na daw yung kanyang pagpunta dyan sa Hague. Ang mahal daw dyan. Mahal ng pamasahe, mahal ng hotel. Putang ina Redon. Wag mo nang tanungin yon. Dahil kapag yung tatay mo ipinakulong ko sa impyerno, sigurado ako susundan mo yon. Pupuntahan mo yun. Kung di ba kayo mga gago, pinakulong nyo yung tatay sa ibang bansa, tapos pupunta sila sa ibang bansa para dalawin yung tatay nila. Tatanungin nyo kung saan nanggagaling yung pera. Hindi naman mga patay gutom yung mga katulad nyo na dati kayong mga patay gutom tapos naging nagsiyaman kayo. Ang tanong, saan galing yung mga sasakyan mo? Sabi nung 18 Marines, maletang pera daw yung binigay sa'yo. Alam pa nila yung anong kotse mo, naka BMW ka daw. Saan galing yung mga yan? Tinatanong ba namin saan galing yan mga yan? Tapos Inday Sara, pumupunta sa kanyang tatay, binibisita yung kanyang tatay, ipinakulong nyo doon. Questionin nyo. Kung hindi ba kayo gago? Kung si Inday Sara hindi nagpunta doon, questionin natin. Si Bongo nga, hindi nagpupunta dyan sa dahig. Kine-question nyo, Bongo, ba't hindi ka nagpupunta doon? Akala ko ba close kayo ni Tatay Digong? Hindi ba? Kine-question natin yun. Si Inday Sara, anak, pupunta doon ko, questionin nyo. Ako nga, nakapunta ako doon . 1 buwan ako nagstay doon. Sa dahig. Saan ko kinuha yung pamasahe ko? Baka pwede tanungin nyo rin. Nagpunta ako sa dahig. Nung nagpunta ako sa dahig, 1 buwan ako doon. Umikot pa ako sa 7 countries sa Europe. 7. Ako nga, kaya ko si Inday Sara pa. Abogado yan. Dating mayor. Mayaman man ang asawa niya. Hindi man naghihirap sa buhay yan. Kaya man nila yan. Tsaka isasakripisyo nila yan. Tsaka si Inday Sara, pag nandoon, naglalakad yun. Nagbabike, naglalakad, nagtitren. Putsang ina niyan. Hindi katulad mo. Terry Redon, nung nilagay ka ni Pangulong Duterte sa kapangyarihan, putya, sa loob ng 1 buwan, ilang beses ka bumiyahe gamit ang pera ng taong bayan, walang hiya ka. Tinanggal ka nga di ba? Dahil dyan sa kasamaan ng ugali mo.
Si Inday Sara, pag umaalis siya, sinasabi niya, wala akong pera ng gobyerno na ginagamit. Ba't mo tatanungin? Oh, sabihin na natin, public officer siya eh. Public officer siya. So, kailangan alam natin. Gago, alamin mo kung saan galing yung pera na pinambili ni Abante ng mga mamahalin na relo niya. Alamin mo kung saan galing yung mga relos ni Valeriano na mga Patek Philippe. Hindi naman siya kayamanan. O, alamin mo kung saan galing yung mga magagandang mga kagamitan diamante ni Luistro. Alamin mo kung papaanong yumaman si Stella Kimbo na dating nagta-tricycle lang, ngayon, puta may eroplano na yata. Yan ang mga alamin mo. Tingnan nyo muna yung mga mukha ninyo, sarili ninyo dyan sa Kongreso bago ninyo sinisilip ang mga Duterte. Ha? Pwede ba yon? Unahin nyo muna yung mga sarili ninyo. Mga walang hiya kayo, ha? Ano parang walang sahod ang VP. Sabi nga nito, may sahod man ang VP. May allowance man yan. O may pera man naipon yan. Sabi ninyo, bilyonaryo yan. Tapos ngayon, tinatanong nyo kung saan ga. Ano ba talaga? Mahirap ba tingin nyo kay Inday Sara? Anong oras ang impeachment? Alas 10. 300 million na ang ginastos ng gobyerno sa impeachment. Yan ang tanungin mo, saan ba kinuha yung pera na yan? Sa buwis ng taong bayan. Yan ang aksayan ng pera. Yan ang dapat inaatupag mo, kokey. Utang ina ka. Masyado kang galit sa mga Duterte kasi tinanggal ka sa trabaho dati. Kasi magnanakaw ka daw. Totoo ba yon? Totoo ba yon? Hindi ka naman yata nagnakaw ng pera, no? Pero hindi mo nagampanan yung iyong tungkulin kasi pasyal ka ng pasyal. Galit na galit ka kay Inday Sara na mamasyal siya. Asawa ka ba niya? Yung asawa nga niya hindi nagagalit, ikaw pa. Tang ina niyo, tigas titi na naman kayo, ha? Ito, tanungin mo. Eto, may programa si Inday Sara na OVP libreng sakay. 3.54 million na commuters na ang naserbisyohan sa loob ng 4 na taon. Baka hanapin pa natin yung mga sumakay dyan. Baka sa sobrang panggigipit ninyo kay Inday Sara, hanapin nyo pa kung sino tong 3.54 million na ito. Totoo ba na may 3.54 million ng commuters na naserbisyohan sa loob ng 4 na taon? Ipakita mo kung sino-sino yung mga yan. Gago. Baka naman pati yan, hanapin nyo pa dyan sa hearing sa Senado, ha? Kung nasaan yung 354 million na yan, baka magpunta lahat yan sa Senado, magtestigo lahat yan. Putang ina ninyo, baka magiba yung Senado sa dami niyan, 3.54 million ng natulungan yan. Baka hanapan nyo pa ng resibo yan, ha? Okay, ha? Okay. Baka baka hanapin nyo pa kung saan napunta ito. Kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Ito pang isa, ito pang isa. Sabi ni Falsis, nilamon ng buhay ni Attorney Lorna Kapunan ang trial today. Paano nangyari yun? Paano niyang nilamon ng buhay yung trial? Yung trial, siya lang man ang nagsalita. Nagtanong man lang siya ng mga tanong dito sa COA, auditor, na wala naman silang napatunayan na nagnakaw si Inday Sara. Ano bang mga napatunayan nila dito? Si Mary Grace Piato, si ganito. Tagal-tagal na niyan. Putang ina, sabi ko talaga kaya pala ito na disqualify Kaya ito na suspend ng 1 taon dahil bobo from her fantastic flow of questions. Fantastic flow of questions yun. Wala pa siyang tanong. Siya ang sumasagot ng mga tanong niya. Di ba pinakita natin yun? During the direct examination to rebutting the objections of Michael Poa, she commanded the respect of senator judges. Sinabi sa'yo ng mga senator judges yan, nire-respeto nila si Kapunan. Puro kabalbalan nga yung mga pinagsasabi. Kino-correct pa nga siya ni Chis Escudero. Binabasa na nga niya, hindi niya pa mabasa. Paano mo sasabihin na fantastic yung kanyang performance dyan? Kaya nga ito yung sinasabi ko, dapat ito si Falsis, bukod sa bakiging bakla, bigyan nyo ito ng PWD ID. Dahil may tama na to sa utak. Yung mga nagtatanggol kay Bongbong na pinklawan, yung mga kainsuka na yan, disability po yan. Mas masahol pa sa mga totoong mong disabled, etong mga disability sa utak nitong mga nagtatanggol sa gobyernong ito, mga magnanakaw at sa mga pinklawan. Di ba kahapon nakita nyo? Wala po siyang si Chis Escudero nga, kino-correct siya Binabasa niya na Hindi pa niya mabasa Kino-coach pa siya ng mga kasamahan niya na yung punchline na andilim, pikit. Tapos sasabihin ninyo na ang galing ni Kapunan. Paano magaling si Kapunan? Wala naman napatunayan. Kung ano naman yung alam ng taong bayan, yun pa rin naman yung lumabas dyan. Pang 12 araw na. Wala pa rin kayong napapatunayan. Paano naging magaling yan? May magaling bang ganyan? Diyos ko Lord, yan magaling na sa inyo yan. Baka patakbuhin nyo rin na senador yan. Maganda nga patakbuhin nyo ng senador para para maganda ang usapan
Lahat na lang. Oh, nakasakay ako sa libreng sakay ni BP sa Cavite, pati anak ko. Oh, antayin ninyo ha, Lani Superlo. Antayin ninyo, baka ipatawag kayo sa Senado ha, kasi kailangan patunayan ni Inday Sara na may 3.5 million talaga na sumakay dyan. Hay, salamat naman. Salamat naman kay Shaina Zapado. Ay, Shaina Zipado dyan sa Hong Kong. Good morning, Boss D, watching from Hong Kong. Salamat sa iyong ayuda. Oh. Huwag niyong kalilimutan mag-ayuda, ha? Pagka hindi kayo nag-ayuda, hihirap ang buhay natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,